Hello po, ito ngayon po ang pag-uusapan natin ang inilabas po na DepEd Memorandum na number 372 ngayong pong April 19, 2021 kung saan po ay naglabas ang ating pong kagawaran ng memo about po sa guidance on COVID-19 vaccination for DepEd teaching and non-teaching personnel. Kung naaalala nyo po, may ginawa akong isang video at kung hindi nyo pa man po napanood ito, meron pa akong ginawang video doon na nagpa-priority sa mga teacher para po sa vaccination program. From B1, ginawa po tayong A4 category. So ito na nga po, matapos po yung apurbahan ng ating pong Pangulo at ng IETF, nagbalabas na po ang Department of Education ng memorandum about po sa nasabing vaccination program. So ito na nga po yon mula po sa DepEd Task Force COVID-19. Ang title po nito is Guidance on COVID-19 Vaccination for DepEd Teaching and Non-Teaching Personnel. So dito makikita natin yung mga nakapaloob dito. So ito po daw is paraan, sabi nga ng government, paraan para po mabawasan yung or ma-reduce yung pagkalat ng coronavirus infection. At ang ating pong kagawaran ay ganun din po ang adhikain para po sa nasabi doon, makakatulong ito para maibalik na ang face-to-face classes. So ito yung mga definition of terms. Kung dito po sa kung gusto nyo po itong basahin, pwede nyo po itong i-download sa deped.gov.ph, ang memorandum na po ito. So ilalagay ko po yung link sa baba. So ito po yung recipient or beneficiary, and ito po yung highlight dito, yung ating pong the vaccination remains to be the personal and voluntary decision of every personnel. So meron pa rin po tayong personal decision kung tayo po ay magpapabaksin. Kasi kung meron po kayong mga health issues, layo na po yung mga sinasabing mahika or any related health issues na pwedeng makaapekto po nung vaccination program. Kung hindi po kayo sigurado, pwede po kayong magkonsulta sa inyong mga personal doctors para po masigurado po ito. The number 1, DepEd personnel who wish to be vaccinated are advised to register for free and vaccination through their respective local government units. So sa amin po, merong mga BHW na nagsasurvey para po malaman kung you are willing na magpa-inject or makasama sa vaccination program. Ito yung way nila, house-to-house visit by community health workers. So, consistent with minimum public health standards. So, kung meron po na nag-iikot sa inyo, pwede nyo na po yung mag-fill up kung gusto nyo pong magpa-vaccine. And ito po ay that all Filipinos shall indicate their interest to be vaccinated through LGUs based on the address of their permanent or current residence or workplace. So, kayo po ang magdidesisyon pa rin. Number 2, DepEd personnel advised to take note of which priority population group they belong in to register accordingly. So, ito po yung mga group na priority ng ating pong government. So, kung matatandaan, as of April 15, yung pong ating pong basic education personnel na nasama na po dito sa priority group A4. Yung nabanggit ko po kanina, kahit po doon sa isa kong video, na nakasama na po dito sa A4. Dati po nandito tayo sa B1. Hindi na po nila nilagay dito. So dati po ay nandito tayo sa B1. So meron pa sanang dalawa. At yung pinaka-priority po is yung A1 to A3. So A4, nakasama na po tayo dito. So including education frontliners.
kasama po dyan ang non-teaching personnel. So, pero, sabi ko nabanggit kanina, kayo rin po ang magde-decide kung magpapabaksin po kayo. So, sunod po, in this slide, the DepEd frontline personnel may register for vaccination under agency, under A4 category. So, ayan po, A4 category na tayo. So, in addition, personnel are reminded that if they fit the criteria for higher priority groups, they do need not to wait for rollout for the later priority groups. Ito po yung A to 3. Kung kayo po ay senior citizen na teacher, pwede na po kayong mauna kung gusto nyo pong magpabaksin. Kasi po dito, sa senior citizen, nasa A2 po kayo, 60 years old and above, adults with comorbidities not otherwise include the preceding categories. Kung kayo po ay included dyan sa A to 3, pwede po kayong mauna na kahit hindi na wala pa po yung A4 vaccination. DepEd school health personnel who belong to priority group, those who do not have their vaccination may coordinate with their LGUs. So, tayo pa rin po ay mag-coordinate sa barangay natin and ating pong sa ating pong LGU or sa local government unit natin. DepEd personnel who fit for the A2 requirements of 60 years old and above also have the option to register ahead of the teaching. Ito po yung sinasabi ko kanina. Yung A1, kung kayo po ay A1, ito po they are requested to bring their professional ID and the vaccination team will readily accommodate them. At dito naman po sa B, kayo ay A2. So, pwede sabi po dito, also have the option to register ahead. Kahit po wala pa po yung A3. Kung kayo po ay kasama na dito sa 60 years old and above and willing kayo magpabaksin. So, DepEd personnel who fit the requirements for A3 may register early so that they will be promptly given immunization. Ganun din po dito sa C. Ano po? Then, kung kayo po ay may below example of covered condition under priority. Okay. Then, chronic respiratory disease and infections as asthma. So, yan po yung mga condition ng ating pong na itinatawag na comorbidities condition. Ito po yon mga 1 to 8. So, yan po. Kung gusto niyo pong basahin buo ang memorandum na 11 po pala siya. So, kung gusto niyo pong basahin ang memorandum nito, you can download from deped.gov.ph ang memorandum. So, DepEd personnel fit for the criteria A5 may also register as soon as possible. So, yan po. DepEd personnel, especially who have registered or will register for vaccination, are expected to be properly informed and updated about the latest vaccination qualification requirements, procedures, and restrictions. For proper guidance, you can copies all the DOH issuance, including the updates existing guidelines on vaccination can be accessed through, ito po yun, pwede natin itong i-access. Para malaman natin yung mga guidance ng ating pong COVID. Isasama ko po ito sa link sa baba para makita natin. Some of these issuance are attached to this DTFC memorandum for ready references. So marami po itong memo kasama, hindi lang po itong memorandum na ito, marami pa po kasama ito. DepEd personnel are instructed to keep record of their vaccination details for future reporting by DepEd. So, meron pong mga nakalagay dito guidance para po sa ating pong magpapabaksin at yan. Yun naman pong tatanong about po sa mga health issues. So, ito po yung memorandum. Yung mga kasunod po dyan is mga attached memorandum na lang na nagsusuporta po dito sa memorandum na ito. So, kung meron po kayong agam-agam or katanungan about po sa nasabing guidance about po vaccination, uulitin ko po, from B1 po tayo, nakataas na po tayo sa A4. So, kayo na lang po ang pwede nyo po itong basahin at pwede nyo pong i-download. Ilalagay ko po ang link sa baba para po makita po ninyo. So, ayan lamang po.
Kung meron po kayong mga katanungan, pwede kayong magtanong sa mga proper personnel para po mag-guide kayo about po sa vaccination program. Yan lamang po. Maraming salamat. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at i-click po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video. At ito po yung ito po yung guidelines or para po doon sa isasama ko po yun sa link para po ma-download nyo din po yung sa coronavirus or guidelines on vaccination can be accessed, this one. So isasama ko po yung link sa baba. So yan lamang po. Maraming salamat.